Pirmahan mo yan, at umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Anibersaryo ng aming ika-5 taon ng pagsasama bilang mag-asawa. Sa araw na iyon, ang iniharap sa akin, si Celestina Reyes, ng aking asawang si Miguel at ng kanyang pamilya, ay isang piraso ng divorce petition. Oo, heto, tinatapos ko lang iligpit ang basura. Sabi ng asawa kong si Miguel sa babaeng kausap niya sa telepono, habang ako'y tinatrato na parang kalat, pinalayas ako sa aming tahanan. Na para bang isang maruming basahan na itatapon. Nanginginig ang aking mga kamay sa malamig na semento ng kalsada habang may tinatawagan ako. Hindi nila marahil inakala na ang isang tawag na iyon ay magiging dahilan upang ang kanilang maningning na kinabukasan ay mabahiran ng madilim at walang katapusang desperasyon. Sino ang mag-aakala na ang biyenan na kanilang itinapon na parang basura ay ang siyang luluhuran nila balang araw? Umiiyak at nagmamakaawang tulungan sila. Ang umaga ng aming ika-5 anibersaryo ay nagsimula sa isang malamig at kaaya-ayang simoy ng hangin. Habang naghahanda para pumasok sa trabaho, napahinto si Celestina nang makita ang mensahe ng kanyang asawang si Miguel sa kanilang family group chat. Mag-dinner tayo mamaya. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakukumpleto. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Nitong mga nakaraang buwan, laging nakakunot ang noo ni Miguel. Sinasabing mahirap ang sitwasyon sa kumpanya. Madalas ay hating gabi na siya umuuwi. Halos minsan na lang sa isang buwan, kung magkasalo sila sa hapagkainan. Ang kanilang mga pag-uusap ay puro tungkol na lang sa mga praktikal na bagay. Labis na dinamdam ni Celestina ang nanlalamig nilang pagsasama. Kaya naman ang biglaang imbitasyon na ito mula sa kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Naalala niya ang aming anibersaryo. Bulong niya sa sarili. Tila isang mainit na sinag ng liwanag ang tumama sa puso ni Celestina. May pagnanais pa rin siyang ayusin ang aming relasyon. Pagkatapos ng trabaho, masiglang nagtungo si Celestina sa isang high-end na mall sa Makati. Naalala niya ang minsang sinabi ni Miguel habang nakatingin sa isang display window. Sana balang araw makapagsuot din ako ng ganitong kurbata. Pumasok siya sa loob ng isang luxury brand store. Habang binibili ang isang magandang kurbatang seda at maingat na inilalagay ng sales lady ang ribbon, iniisip ni Celestina ang magiging masayang reaksyon ni Miguel. Isang pakiramdam ng kaligayahan ang bumalot sa kanya. Siyempre, hindi niya kinalimutan ang paboritong ensaymada mula sa isang sikat na panaderya para sa kanyang biyenang si Imelda. Higit pa sa kagustuhang mapalapit sa pamilya ng kanyang asawa. Ang tanging hiling ni Celestina sa araw na iyon ay maging masaya silang lahat. Isang araw na puno ng tawanan, bitbit ang maraming paper bag, magaan ang mga hakbang ni Celestina pauwi sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Ngunit pagbukas pa lang ng malaking pinto sa harapan, nakaramdam siya ng isang kakaibang tensyon sa hangin. Sa sala, nakaupo sa sofa ang kanyang biyenang lalaki, si Gregorio, na nakahalukip-kip habang nanonood ng balita. Sa tabi niya, ang biyenan niyang si Imelda ay walang emosyong nakatingin sa labas ng bintana. Ang dati normal na eksena ay tila nagyayelo ngayon. Ma, pa, nandito na po ako. Masiglang bati ni Celestina, ngunit walang sumagot. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Imelda, at si Gregorio ay nanatiling nakatutok sa telebisyon. Upang pagaanin ang mabigat na pakiramdam, itinaas ni Celestina ang mga paper bag. Mama, binili ko po yung paborito ninyong ensaymada sa dati nating binibilhan para po sa inyong lahat. Noon lumabas ang asawa niyang si Miguel mula sa isang silid. Nagliwanag ang mukha ni Celestina at akmang lalapit. Ngunit natigilan siya nang makita ang ekspresyon nito. Isang mukhang walang emosyon, malamig na mga matang hindi mababasa. Ang mga hakbang ni Celestina ay kusa na lang huminto. Miguel? Anong problema? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, ibinato niya ang isang folder ng mga dokumento sa center table sa sala. Yumuko si Celestina upang tingnan kung ano iyon. At tila isang bakal na kamay ang dumurog sa kanyang puso. Divorce petition. Ang dalawang salitang iyon
ay tumusok sa kanyang mga mata na parang matalim na patalim. Ano to? Nanginginig. At halos pabulong na tanong ni Celestina. Tiningnan siya ni Miguel na parang isang batong tinatadyakan sa daan. Kung ano ang nakikita mo. Aniya. Maghiwalay na tayo. Hindi makapaniwala si Celestina. Pagkatapos siyang ayain para sa isang family dinner sa kanilang anibersaryo, isang divorce petition pala ang ihahain sa kanya. Isang napakasamang biro. Nabitawan niya ang mga paper bag. Gumawa ito ng ingay sa sahig. Ngunit wala na siyang lakas para pulutin ang mga iyon. Bakit? Anong nagawa kong mali? Bumuntong hininga si Miguel, puno ng pagkainis. Wala namang partikular na dahilan. Nagsawa na ako. Nagsawa na ako sa buhay kasama ka. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na yelo na tumusok sa dibdib ni Celestina. Ang 5 taon nilang pagsasama ay gumuho sa isang salita lamang. Habang nakatayo siyang tulala, tumayo ang kanyang biyenang si Imelda at dahan-dahang lumapit sa kanya. Akala mo ba hindi ako nagtiis? Ang boses nito ay puno ng hinanakit na tila matagal nang kinikimkim. Hindi ka man lang makapagbigay ng apo. Wala ka namang naitutulong sa trabaho ni Miguel. Para saan ka pa ba dito sa bahay na to? Mariing kinagat ni Celestina ang kanyang labi. Hindi lang naman siya ang dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. At habang ginagawa niya ang lahat ng gawaing bahay, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho sa isang design firm. Kulang pa ang kanyang katawan sa dami ng ginawa niya para sa pamilyang ito. Ngunit alam niyang walang saysay na sabihin iyon sa harap nila. Ang kanyang biyenang lalaki, si Gregorio, ay ibinaba ang remote at nagsalita. Pagod na rin kami. Huwag mo nang hadlangan pa ang kinabukasan ng anak namin. Tiningnan ni Celestina ang tatlo, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan na babae, at ang kanyang biyenan na lalaki. Lahat sila ay nasa iisang panig. Tila matagal na nilang pinlano ang sandaling ito. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Gamit ang natitirang pag-asa, nanginginig na nagtanong si Celestina kay Miguel. Sigurado ka na ba? Hindi mo na ba pag-iisipan ulit? Magpupursige pa ako. Isang mapanuyang tawa ang sagot ni Miguel. Magpursige? Huli na ang lahat. Matagal nang wala ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko nang makasama ang isang babaeng mas karapat-dapat sa apelyido ng pamilya namin. Apelyido. Muling nanlamig ang puso ni Celestina. Noong ikakasal pa lang tayo, hindi mo naman yan sinabi. Sinabi mo, mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa pera o apelyido. Sinabi mo, mahal kita kung sino ka, kahit nagaling lang ako sa isang simpleng pamilya. Ang lalaking nagsabi niyon ay ang mismong nasa harapan niya ngayon. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ni Miguel. Walang pag-aalinlangan. Sinagot niya ito sa harap mismo ni Celestina. Hello? Oo. Ako to. Oo. Tinatapon ko lang ang basura. Papunta na ako dyan. Basura. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Celestina na parang isang sumpa. Isang malanding boses ng babae ang marahan niyang narinig. Mula sa kabilang linya, sa sandaling iyon, naintindihan na ni Celestina ang lahat. Ang gabi-gabing pag-uwi ng late. Ang cellphone na laging nakataob. Ang mga biglaang pag-alis ng walang sapat na paliwanag. Ngayon, malinaw na ang lahat. Pagkababa ng telepono, hindi na muling tumingin si Miguel kay Celestina. Sinamantala ito ng kanyang biyenan. Huwag ka nang kumapit pa sa isang lalaking wala nang pakialam sa'yo. Nakakahiya ka. Pumasok si Imelda sa kwarto at lumabas na may dalang maleta, ang mga gamit ni Celestina. Matagal na pala nilang inihanda ang lahat. Noon na pagtanto ni Celestina. Hindi ito isang biglaang desisyon, isa itong planadong dula. Sige na, pirmahan mo na yan, at umalis ka na. Bago ka pa lalong mapahiya. Itinulak ni Imelda ang divorce petition at ballpen sa harap ni Celestina. Nanginginig ang mga daliri ni Celestina. Gusto niyang umiyak, ngunit ayaw niyang ipakita sa kanila. Kinagat niya ang kanyang labi at, gamit ang nanginginig na kamay, pinirmahan ang dokumento. Habang pinagmamasdan ang tinta na kumakalat sa papel,
Naisip niya kung gaano kabilis at kalupit na natapos ang 5 taon ng kanilang pagsasama. Dalhin mo na ang mga gamit mo. Iyon ang huling sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Hila-hila ang maleta. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago pa niya mahawakan ang doorknob, nakita niya sa sahig ang mga paper bag na kanyang nabitawan. Nandoon ang kurbatang seda na buong puso niyang pinili para kay Miguel. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit pinulot niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Dahil ba sa panghihinayang o bilang paalala sa kanyang sariling katangahan. Nang sumara ang pinto, hinarap ni Celestina ang malamig na hangin ng gabi. Ang hangin ay tila sumasaksak sa kanyang pisngi, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa makarating sa sakayan ng bus. Umupo siya sa bench. Balaka, tulagu, anbalaka, hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Ang mga taong dumaraan ay tinitingnan siya na para bang isang kakaibang bagay, isang babaeng umiiyak mag-isa sa gabi at mabilis na lumalayo. Kalaunan, kinuha niya ang kanyang smartphone at tumawag ng taxi. Wala siyang patutunguhan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, halos pabulong siyang sumagot. Sa pinakamalapit na hotel po. Habang tumatakbo ang taxi, walang imik na pinagmasdan ni Celestina ang mga ilaw ng siyudad. Hawak pa rin niya ang paper bag na naglalaman ng kurbata. Kailangan niya itong itapon. Alam niya iyon. Ngunit sa halip, ay maingat niya itong inilagay sa kailaliman ng kanyang maleta. Sa ngayon, hindi niya pa kayang bitawan iyon. Ang silid ng hotel ay nakakabingi sa katahimikan. Ang nagniningning na skyline ng Metro Manila ay nasa kanyang paanan, ngunit ang bawat ilaw ay tila nangungutya sa kanya. 3:00 na ng madaling araw. Hindi siya dinadalaw ng antok. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang malamig na mukha ng kanyang asawa. Sa tuwing tatakpan niya ang kanyang mga tainga, naririnig niya ang masasakit na salita ng kanyang biyenan. Niyakap ni Celestina ang kanyang mga tuhod. Inaalala ang mga pangyayari 7 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, nagtatrabaho siya bilang isang empleyado sa isang maliit na design firm sa Maynila. Itinatago ang katotohanang siya ang nag-iisang anak ni Augusto Reyes, ang chairman ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas, ang Reyes Group of Companies, RGC. Nais niyang makamit ang isang bagay sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, hindi dahil sa anino ng kanyang ama. Sa isang proyekto, para sa isang bagong condominium tower na itinatayo ng isang mid-size na kumpanya, ang Sandoval Construction Development, nagkasama ang kanilang mga kumpanya. Ang representative mula sa Sandoval Construction ay ang kanyang magiging asawa, si Miguel. Ang una niyang impresyon kay Miguel ay hindi masama. Laging handa ang kanyang mga presentasyon at magalang sa lahat. Higit sa lahat, gusto ni Celestina ang pagbibigay halaga nito sa kanyang mga opinyon. Habang tumatagal ang proyekto, naging malapit sila sa isa't isa. Nagdi-dinner pagkatapos ng overtime. Nanonood ng sine tuwing weekend. Laging sinasabi ni Miguel kay Celestina, at para sa akin, mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa pera o apelyido. Ano ang saysay ng isang mayamang babae kung hindi naman kayo magkaintindihan? Naniwala si Celestina sa bawat salitang iyon. Kaya naman, patuloy niyang ipinagpaliban ang pagsasabi ng kanyang tunay na pagkatao. Ang alam ni Miguel, ang ama ni Celestina, ay may-ari lang ng isang maliit na negosyo. Makalipas ang 1 taon at kalahati, si Miguel na ang nag-alok ng kasal. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ang kanyang ama, si Augusto, sa library nito. Papa, mayroon po akong nobyo. Hindi po siya galing sa isang kilalang pamilya, pero isa po siyang mabuting tao. Sandaling nag-isip ang kanyang ama bago nagsalita. Celestina, kung naniniwala kang natagpuan mo na ang tunay na pag-ibig, siguraduhin mong hindi siya nabubulag sa pangalang Reyes. Alamin mo kung mahal ka ba niya bilang ikaw. Hindi tumutol ang kanyang ama sa kasal. Ngunit hanggang ngayon, tandang-tanda pa niya ang malalim na pag-aalala sa mga mata nito. Ngayon, naiintindihan na ng hangal niyang anak kung ano ang ibig sabihin ng mga tinging iyon. Ang unang 3 taon ng kanilang pagsasama ay naging payapa. Kahit abala,
Gumagawa ng paraan si Miguel para sabay silang mag-dinner at mayroon siyang maliliit na regalo tuwing anibersaryo. Ang mga patutsada mula sa kanyang mga biyenan ay tiniis niya. Ganito talaga ang buhay may asawa, sabi niya sa sarili. Ngunit pagsapit ng ika-4 na taon, unti-unting nagbago ang lahat. Biglang dumami ang overtime ni Miguel. Ang gabi-gabing pag-inom, kasama ang mga kaibigan. Naging normal na ang pag-uwi niya ng hating gabi. Minsan ay hindi na siya umuuwi. Ang kanyang cellphone ay laging nakataob. At sa tuwing may text na dumarating, nagmamadali niya itong itinatago o pumupunta sa ibang kwarto. May problema ka ba? Stress ka ba sa trabaho? Tanong ni Celestina. Wala kang alam sa negosyo, kaya wag kang makialam. Ainis na sagot ni Miguel. Dahil doon, hindi na muling nagtanong si Celestina. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Kahit magkasama sila sa sala, pareho silang nakatutok sa kani-kanilang smartphone. Ang kanilang pag-uusap ay unti-unting nababawasan. Pero hindi sumuko si Celestina. Siguro, cooling off period lang ito. Babalik din kami sa dati, sabi niya sa sarili. Ngunit kagabi, natapos na ang lahat. Ang boses ng babae. Sa kabilang linya, ang malamig na boses ng kanyang asawa na tinawag siyang basura. Iyon pala, ang tunay na pagkatao ni Miguel Sandoval. Ganoon na ba siya? Noon pa man? O nagbago lang siya? Hindi na mahalaga ngayon. Ano pa ang saysay niyon? Nagsimula ng magliwanag sa labas. 6:00 ng umaga. Tumayo si Celestina. Hindi niya kayang magdusa ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang smartphone at huminto ang kanyang daliri sa pangalan ng kanyang ama. Dahil sa pagtatago ng kanyang pagkatao, hindi niya madalas na nakakausap ang kanyang pamilya. Natatakot siyang malaman ng kanyang mga biyenan ang katotohanan. Dahil dito, naging madalang na rin ang kanilang komunikasyon. Huminga ng malalim si Celestina at pinindot ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ang boses ng kanyang ama. Hindi nagbago. Nang marinig niya ito, bumuhos ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Papa, pwede po ba akong umuwi? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang malalim, ngunit napakainit na boses ng kanyang ama. Oo naman. Anak, matagal na kitang hinihintay. Pagkababa ng telepono, nag-check out agad si Celestina sa hotel. Ang kanyang destinasyon, isang marangyang subdivision sa Makati, kung saan nakatayo ang mansyon ng pamilya Reyes. Ang pamilyang nagpapatakbo ng RGC. Sa harap ng malaking gate, kinilala siya ng guwardiya. Sumaludo, at binuksan ito. 5 taon na siyang hindi umuuwi. Ngunit ang hardin, at ang pangalan sa tarangkahan, ay pareho pa rin. Nanginginig siyang pumasok sa sala. Tumayo ang kanyang ama mula sa sofa at lumapit sa kanya. Nang makita ang pagod na mukha at namumugtong mga mata ni Celestina, agad na nag-iba ang ekspresyon ni Augusto. Ngunit wala siyang sinabi. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa mainit na yakap ng kanyang ama, humagulgol si Celestina na parang isang bata. Ang lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay bumuhos na. Papa, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako sa pinili ko. Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang buhok. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng ibang tao. Dinala siya ng kanyang ama sa library. Mula sa isang safe, kinuha nito ang isang makapal na envelope. Inabot niya ito kay Celestina. Sa loob, mayroong mga litrato at isang salansan ng mga dokumento. Napatigil sa paghinga si Celestina nang makita ang mga litrato. Si Miguel, kasama ang isang hindi kilalang babae, magkaakbay na pumapasok at lumalabas sa isang 5-book-star hotel. Ang petsa sa mga litrato ay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang mga dokumento naman ay naglalaman ng ebidensya ng window dressing o pandaraya sa financial statements ng Sandoval Construction, ang daloy ng pera mula sa mga kickback at mga record ng mga itinatagong yaman ng kanyang mga biyenan. Papa, kailan niyo pa po ito alam?
Nanginginig na tanong ni Celestina. Dahil sinabi mong masaya ka, nagpanggap akong walang alam. Pero matagal ko nang pinamamanmanan ang mga yan. Seryosong sagot ni Augusto. Mahigpit na hinawakan ni Celestina ang mga dokumento. Ngayon niya naintindihan kung gaano siya naging katanga, kung paano siya nalinlang ng matatamis na salita. Isang galit na parang kumukulong putik ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ngunit, wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Celestina, mahinang tawag ng kanyang ama. Gusto mo bang kumuha ng abogado? Humingi ng danyos? At tapusin na ang lahat? Dahan-dahang itinaas ni Celestina ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na pinunasan na ang luha, ay kasing lamig at talim ng yelo. Hindi po ako papayag na maging isang kaawa-awang babae. Itinapon nila ang 5 taon ng buhay ko na parang basura. Kung ganon, kailangan kong ibalik sa kanila ang parehong bagay. O higit pa. Hindi papa. Ako po ang gagawa. Mariing sinabi ni Celestina. Sa sarili kong paraan, dudurugin ko sila. Nang marinig iyon, isang liwanag ng paghanga at kasiyahan ang nakita sa mga mata ni Augusto. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang executive secretary. Ako to. Babalik na si Celestina sa kumpanya. Ihanda mo ang opisina ng executive vice president at bumuo ka ng team para sa hostile takeover ng Sandoval Construction. Agad-agad, pagkababa ng telepono, tiningnan niya si Celestina. Anong plano mo? Tumingin si Celestina sa labas. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa silid. Ang kaawa-awang babaeng umiiyak kagabi ay wala na. Kukunin ko ang pinakamahalaga sa kanila. Ang pera, ang kumpanya, ang posisyon, lahat. Walang matitira. Ang boses ni Celestina ay kasing lamig ng umaga. Sa loob ng 5 taon, ang masunuring asawa na si Celestina Sandoval ay namatay na. At sa sandaling ito, si Celestina Reyes, ang Executive Vice President ng Reyes Group of Companies, ay nagising na mula sa mahabang pagkakatulog. Kinabukasan, si Celestina ay nasa VIP room ng isang mamahaling salon sa Makati. Sa salamin, nakita niya ang sarili, na may mahabang buhok na inalagaan niya sa loob ng 5 taon. Laging sinasabi ng kanyang biyenang si Imelda, na ang mahabang buhok ang pinakamaganda sa isang babae, kaya hindi niya ito pinaputulan. Bilang isang mabuting asawa, sinunod niya iyon. Ngunit hindi na kailangan ngayon. Gupitin niyo po ng maikli. Ang pinakamaikling bob cut, walang alinlangan. Ginupit ng hairstylist ang kanyang buhok. Habang nahuhulog ang mga itim na hibla sa sahig, unti-unting nawawala ang anino ng masunuring asawa sa salamin. Pagkatapos, isang ibang Celestina na ang nandoon. Isang babaeng may matapang at matalim na tingin. Wala nang bakas ng babaeng laging nakayuko. Mula sa salon, dumiretso siya sa isang luxury boutique. Hindi na ang mga simpleng damit na dati niyang isinusuot, kundi isang itim na pantsuit na nagbibigay diin sa kanyang mga balikat. Isang pares ng stiletto heels. Sa harap ng salamin sa fitting room, tumango si Celestina. Tila bumalik na siya sa kanyang tunay na sarili. Pagkatapos mamili, nagtungo siya sa nagtataasang gusali ng RGC sa Bonifacio Global City. Pagpasok niya sa lobby, lahat ng empleyadong nakakasalubong niya ay yumuyuko at bumabati. Walang emosyon. Sumakay siya sa executive elevator. Pagdating sa executive floor, sinalubong siya ng matagal ng executive secretary ng kanyang ama. Ma'am, Madam EVP. Welcome back po. Salamat sir. Simulan na natin ang meeting. Habang naglalakad, isinuksok ni Celestina ang fountain pen na bigay ng kanyang ama sa bulsa ng kanyang suit. 10 taon na ang nakalipas mula nang pirmahan niya ang kanyang unang kontrata gamit ang pen na iyon. Pagbukas ng pinto ng conference room, sabay-sabay na tumayo ang mga board member. Naglakad si Celestina patungo sa dulo ng mesa. Umupo at nagsalita sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. Simula sa araw na ito, ako na ang direktang mamumuno sa proyekto ng acquisition ng Sandoval Construction Development.
Isang bahagyang bulungan ang narinig, ngunit nang makita nila ang malamig na tingin ni Celestina, agad itong napalitan ng katahimikan. Sa puso niya, nanumpa si Celestina, hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Magsisimula na ang buhay niya bilang si Celestina Reyes. Samantala, sa opisina ng presidente ng Sandoval Construction, isang mabigat na katahimikan ang namamayani. Ang presidente, si Gregorio Sandoval, ay nakatitig sa bunton ng mga dokumento. Sa kanyang mesa, sunod-sunod na dumating ang mga sulat mula sa mga bangko na nagsasabing ititigil na ang kanilang mga loan. Araw-araw, lumalala ang kanilang problema sa pera. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na babagsak ang kumpanya sa loob ng ilang buwan. Sir, may tawag po mula sa RGC, sabi ng kanyang sekretarya. Nag-init ang mata ni Gregorio. RGC? Anong kailangan nila? Naghahanap daw po sila ng partner para sa isang bagong resort development project at interesado raw po sila sa kumpanya natin. Biglang tumayo si Gregorio. Ang RGC ay isa sa mga haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung makikipag-partner sila sa isang higanteng tulad nito, hindi lang malulutas ang kanilang problema sa pera, tataas pa ang antas ng kanilang kumpanya. Tawagin mo si Miguel. Ilang sandali pa, pumasok si Miguel. Nang marinig ang balita, nagliwanag ang kanyang mukha. RGC? Totoo po ba pa? Oo. Hindi natin pwedeng palampasin to. Ito na ang magliligtas sa atin. Napangiti si Miguel. Ramdam niya ang pagbagsak ng kumpanya. Ang ipinangako niyang penthouse sa BGC para sa kanyang bagong kerida, si Katrina, ay mananatiling isang pangarap kung magpapatuloy ito. Papa, ako na po ang bahala sa meeting na yan. Sisiguraduhin kong makukuha natin to. Tumango si Gregorio. Posibleng ang chairman mismo, si Augusto Reyes, ang gusto nating makausap. Paghandaan mong mabuti. Paglabas ni Miguel, agad niyang tinawagan si Katrina. Katrina? Ako to. May magandang balita ako. Mukhang makakakuha kami ng malaking kontrata sa RGC. Kung magtagumpay to, mabibili ko na talaga yung kondo na gusto mo. Sa kabilang linya, biglang tumaas ang tono ng boses ni Katrina. Talaga, Miguel? Ang galing mo. Maghintay ka lang. Kapag nakuha ko to, magiging maganda na ang buhay natin. Pagkababa ng telepono, ngumisi si Miguel. Mula nang palayasin niya si Celestina, naging mas lantarang na sila ni Katrina. Binigyan niya si Katrina ng corporate credit card at sinabing bilhin ang lahat ng gusto niya. Nang araw ding iyon, namili si Katrina ng maraming luxury bags sa mall. Ilang araw ang lumipas, isang opisyal na tawag ang natanggap ng Sandoval Construction. Ang aming final decision maker ay nais kayong makausap ng personal. Sa Lunes, sa aming main office, sa main conference room, napasigaw sa tuwa si Gregorio. Final decision maker? Siguradong si Chairman Reyes na mismo yan. Hindi rin maitago ni Miguel ang kanyang pananabik. Papa, parang sa atin na to. Nagtagumpay tayo. Agad na tinipon ni Gregorio ang mga empleyado. Ulitin niyo ang presentation. Isang pagkakamali lang sa numero. Alam niyo na ang mangyayari. Gabi-gabi, nag-overtime ang mga empleyado. Habang pinagmamasdan sila, napangiti si Gregorio. Ang kumpanyang malapit ng bumagsak ay muling babangon dahil sa RGC. Isa itong biyaya mula sa langit. Sabi niya sa sarili. Si Miguel naman ay nagpagawa ng bagong suit. Habang inaayos ang kanyang kurbata sa salamin, naisip niya, hindi pwedeng magmukha akong gusgusin sa harap ni Chairman Reyes. Ang guilt sa pagpapalayas kay Celestina ay wala na. Sa katunayan, gumaan pa ang kanyang pakiramdam. Wala na ang asawang sagabal. At malaya na siyang makasama si Katrina. At maliligtas pa ang kumpanya. Napakaganda ng takbo ng kanyang buhay. Dumating ang Lunes. Si Gregorio at Miguel ay nasa harap na ng RGC Tower. Isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin. Ang sahig na gawa sa marmol. At ang mataas na kisame ay nagpaliit sa kanila. Hindi maihahambing sa kanilang Sandoval Construction.
Ito ang palasyo ng isang hari. Kinakabahan, lumunok si Miguel. Sumakay sila sa elevator patungo sa executive floor. Habang umaakyat, paulit-ulit na inayos ni Gregorio ang kanyang kurbata, habang si Miguel ay muling binasa ang kanyang mga papeles. Nang bumukas ang pinto ng conference room, isang malawak na silid ang bumungad sa kanila. Wala pang tao, maliban sa isang upuan sa dulo ng mesa na nakatalikod sa kanila. Umupo sila sa mga itinalagang upuan. Darating na po ang chairman. Maghintay lang po kayo, sabi ng sekretarya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sinubukang ngumiti ni Gregorio. Mukhang si Chairman Reyes nga ang darating. Huwag kang kabahan. Gawin mo lang ang pinaghandaan natin. Tumango si Miguel, ngunit basa na ng pawis ang kanyang mga palad. Ang kontratang ito ang magbabago sa lahat. Ang kinabukasan nila, ang kapalaran ng kumpanya, ay dito magpapasya. Noon, ang upuang nakatalikod ay dahan-dahang umikot. Pinigil ni na Gregorio at Miguel ang kanilang hininga. Ito na ang sandali. Makakaharap na nila ang hari ng ekonomiya ng Pilipinas. Si Augusto Reyes. Nang tuluyang humarap ang upuan, isang babae ang nakaupo roon, nakasuot ng isang itim na suit. Nakadikwatro. Isang babaeng may maikling buhok at matalim na tingin. Noong una, hindi siya nakilala ni Gregorio, pero si Miguel, iba. Nang makita niya ang mukha na iyon, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Celestina? Halos pabulong na lumabas ang pangalan sa kanyang bibig. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay hindi ang Celestina na asawa niya. Ilang linggo lang ang nakalipas. Iba ang kanyang aura, maikli na ang buhok, at ang mga mata ay nanlilisik, malamig na parang yelo. At higit sa lahat, imposible siyang mapunta sa lugar na ito, sa upuang ito. Hindi, kamukha lang siguro ni Celestina. Bulong ni Miguel. Hindi makapaniwala. Imposible. Galing lang sa simpleng pamilya si Celestina. Isang ordinaryong empleyado sa isang design firm. Imposibleng nakaupo siya sa upuang yan, sa RGC. Noon, nagsalita ang sekretaryang nakatayo sa tabi ng babae. Ipinakikilala ko ang aming Executive Vice President ng Strategic Planning, Madam Celestina Reyes. Celestina Reyes. EVP. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa tahimik na silid. Hindi makapaniwala si Gregorio. Ang asawa ng anak ko, ang biyenan naming tinuring na walang silbi, ay EVP ng RGC? Bakit? Bakit ka nandiyan? Nanginginig na tanong ni Gregorio. Hindi ba't ikaw si Celestina? Asawa ng anak ko? Anong nangyayari dito? Walang nagbago sa ekspresyon ni Celestina. Tiningnan niya sila mula sa itaas, na may mga matang kasing lamig ng yelo. Asawa? Sino po ang tinutukoy ninyo? Sa pagkakaalam ko, ngayon lang po tayo nagkita. Mr. Sandoval. Ang tono niya ay para sa isang estranghero. Ang lalaking tinawag niyang papa sa loob ng 5 taon ay kanyang kinausap na parang isang kliyente. Maupo po kayo, Mr. Sandoval. Itinuro ni Celestina ang upuan. Isang utos. Parang nawalan ng lakas, napaupo si Gregorio. Si Miguel ay nakatayo pa ring tulala. Ano to? Isang prank? Paano ka napunta sa RGC? Imposible. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Celestina si Miguel. Sa halip, sinenyasan niya ang sekretarya. Inilapag ng sekretarya ang isang makapal na folder sa harap ni Gregorio. Simulan na po natin. Tiningnan ko po ang financial status ng Sandoval Construction. Ang boses ni Celestina ay purong profesional. Pakibuksan po sa page 4. Nanginginig na binuklat ni Gregorio ang mga papel. Nandoon ang kanilang pinakatatagong financial statements. For the past 3 years, mayroon po kayong malawakang window dressing. Pinalobo ang kita. Itinago ang utang. Marami rin po kaming nakitang record ng pang-aabuso sa mga subcontractor at ang mga paglabag sa safety regulations sa inyong mga construction site ay umaabot sa 23. Nawalan ng kulay ang mukha ni Gregorio. Ang mga impormasyong iyon ay ang pinakamadilim na sikreto ng kumpanya. Paano? Paano niya nalaman ang lahat ng ito?
At sa ganitong kumpanya, gusto ninyong makipag-partner sa RGC? Kinuha ni Celestina ang mga dokumento at itinapon sa sahig na parang basura. Napakakapal po ng mukha ninyo. Noon, sumabog si Miguel. Sinipa niya ang upuan at mabilis na lumapit kay Celestina. Ang mukha'y namumula sa galit. Celestina! Ang kapal ng mukha mo! Sino ka sa akala mo? Akmang susuntukin ni Miguel si Celestina nang biglang may dalawang malalaking lalaki na humawak sa kanyang mga braso. Security. Nagpumiglas si Miguel, ngunit hindi siya makawala. Dahan-dahang tumayo si Celestina at lumapit sa nakaluhod na si Miguel. Ang tunog lang ng kanyang takong ang maririnig sa silid. Tumayo siya sa harap ni Miguel. Minamaliit ito. Ang lalaking tumawag sa kanyang basura. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ay ngayoy nakaluhod. Sa sahig. Nasa kumpanya kita. Mahina. Ngunit may diin niyang sabi. Ha? Kumpanya mo? Nakakatawa. Noon, nagsalita ang sekretarya. Ang ating EVP ay ang nag-iisang anak ng chairman ng RGC, si Don Augusto Reyes. Isang nakabibinging katahimikan. Augusto Reyes, chairman ng RGC, tuluyang nawala ng kulay ang mukha ni Miguel. Si Gregorio ay halos mahulog sa kanyang upuan. Ano? Nanginginig na sabi ni Miguel. Mag-ingat po kayo sa inyong pananalita, sabi ng sekretarya. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Ngunit wala siyang magawa. Yumuko si Celestina at tinitigan si Miguel sa mata. Ang lahat ng ginawa ninyo sa akin sa loob ng 5 taon. Ngayon, isa-isa ninyong pagbabayaran. Nanginginig sa takot ang mga mata ni Miguel. Ngunit ang mga mata ni Celestina ay walang bahid ng emosyon. Hindi ito ang babaeng laging nakayuko sa harap niya. Ibang tao na ito. Nang itaas ni Celestina ang kanyang kamay, kinaladkad ng mga security si Miguel palabas. Celestina, hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan. Sigaw niya. Ngunit nawala ito nang sumara ang pinto. Si Gregorio ay hindi makagalaw sa kanyang upuan. Mr. Sandoval. Tawag ni Celestina. Tapos na po ang meeting. At syempre, kanselado na ang kontrata. Walang masabi si Gregorio. Alam niyang wala ng saysay, ang anumang paliwanag, o paghingi ng tawad. Alam na ng babaeng ito ang lahat. Ihahatid po kayo ng staff sa labas, sabi ni Celestina, habang inaayos ang kanyang mga papel, na para bang wala na si Gregorio sa kanyang paningin. Nanginginig na tumayo si Gregorio. Sa hallway, sinalubong siya ni Miguel. Papa, anong nangyari? Siya ang EVP ng RGC? Sabi niyo, ordinaryong empleyado lang siya. Walang lakas na sumagot si Gregorio. Ang biyanan na kanilang minaliit at pinalayas sa loob ng 5 taon ay ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Bakit hindi nila napansin? O sadyang ayaw nilang pansinin? Tapos na tayo, mahinang sabi ni Gregorio. Wala na tayo. Habang pababa sa elevator, napalingon si Gregorio. Nakita niya ang malaking logo ng RGC sa lobby. Ang anak ng may-ari ng korporasyong iyon ay naging asawa ng anak niya. Sana ay nakuha nila ang lahat. Ngunit sa sarili nilang mga kamay, sinira nila ang lahat. Walang imikan. Bumaba ang mag-ama. Ang pag-asa at pananabik ay napalitan na ng walang hanggang desperasyon. Paglabas nila ng gusali, tahimik pa rin sila. Kahit ang driver ay hindi nagsasalita. Paano nangyari ito? Pagbalik sa opisina, sunod-sunod na tumunog ang telepono. Ang mga bangko, isa-isa, ay tumatawag para kanselahin ang kanilang mga pautang. Bakit? Sigaw ni Gregorio. Anong nangyari? Itinapon niya ang telepono sa sahig. Lahat ng pautang, itinigil na. Bakit po bigla? Tanong ni Miguel. Malinaw. Sigaw ni Gregorio. Ang babaeng yon. Siya ang may gawa nito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluwensya ng RGC sa mga bangko? Oo, si Celestina, ang EVP ng RGC. Pagkatapos ng meeting na iyon, sinimulan na niyang durugin ang Sandoval Construction. Sa galit, sinampal ni Gregorio si Miguel. Tanga!
Bakit hindi mo nalaman na anak siya ng may-ari ng RGC? 5 taon kayong nagsama. Kung hindi ka lang ng babae, sana pamilya na natin ang RGC. Bakit ako lang ang sinisisi niyo? Sigaw ni Miguel. Sa unang pagkakataon ay lumaban sa kanyang ama. Kayo ni Mama ang nagsabing palayasin siya. Kayo ang nagsabing wala siyang silbi. Dahil hindi siya magkaanak. Natigilan si Gregorio. Tama ang kanyang anak. Sila ang nagdesisyon. Tama na, sabi ni Gregorio. Nagsimula silang tumawag sa lahat ng kanilang kakilala. Ngunit pare-pareho ang sagot. Pasensya na. Mahirap ngayon. Tatawagan na lang kita. Ang balita na kinalaban ng Sandoval Construction ng RGC ay mabilis na kumalat. Sa bahay nila, tinawagan ni Gregorio ang asawang si Imelda. Ihanda mo lahat ng alahas at pera sa bahay. Pati ang mga titulo ng lupa. Hindi maintindihan ni Imelda, ngunit sumunod siya. Pagkatapos, tumawag naman si Miguel. Ma! Si Celestina. Anak siya ng may-ari ng RGC. At ngayon, pinatigil niya lahat ng pautang sa kumpanya. Napaupo si Imelda. Ang lahat ng ginawa niya kay Celestina sa loob ng 5 taon ay bumalik sa kanyang alaala. Ang pagtawag sa kanyang palamunin. Ang pagtrato sa kanya na parang katulong. At sa huli, ang pagpapalaya sa kanya. Ang batang iyon ay tagapagmana pala ng isang malaking korporasyon. Nagsimulang manginig si Imelda sa takot. Ngunit isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi, ayos lang. 5 taon siyang hindi lumaban sa akin. Pupuntahan ko siya at hihingi ng tawad. Oo, luluhod ako at iiyak. Siguradong patatawarin niya ako. Isang napakahangal na pag-asa ang kanyang pinanghawakan. Samantala, tinawagan ni Miguel ang kanyang kerida, si Katrina, para humiram ng pera gamit ang corporate card. Ngunit ang sagot ng credit card company, "This card is currently invalid." Tinawagan niya si Katrina. Katrina? Nasaan ka? Miguel? Bakit? Iba ang tono ni Katrina. Malamig. Kailangan ko ng pera. Kahit magkano lang. Ibabalik ko agad. Isang sandaling katahimikan. Pasensya na, Miguel. Busy ako ngayon. Mamaya na lang. At ibinaba ang telepono. Ilang beses pang tumawag si Miguel. Ngunit hindi na ito sinagot ni Katrina. Nabasa na pala ni Katrina sa internet ang tungkol sa krisis ng Sandoval Construction. So, puro yabang lang pala, sabi niya sa sarili. Pera lang ang habol niya kay Miguel. Ngayon na wala na itong pera, wala na rin siyang pakialam. Agad niyang blinok ang numero ni Miguel. Sa opisina ng RGC. Nagbibigay ng instruksyon si Celestina. Kumusta ang Sandoval Construction? Ayon po sa plano, Madam EVP. Lubog na po sila sa utang. Sinubukan nilang mangutang sa mga loan shark. Pero naunahan na po natin sila. Mayroon ba tayong kakampi sa loob? Mayroon po. Si Mr. Kimura, ang head ng accounting. Matagal na po siyang biktima ng power harassment ni Miguel Sandoval. Kailangan ko siyang makausap. Iset mo agad. Ilang araw ang lumipas. Lihim na nakipagkita si Celestina kay Mr. Kimura sa isang hotel cafe. Isang pagod at mukhang mahinang lalaki. Diretsahan na po, Mr. Kimura. Babagsak na ang Sandoval Construction. At kapag nangyari yon, lahat ng pinaghirapan ninyo sa loob ng 10 taon ay mawawala. Matutulungan ko po kayo, pero may isa akong hihilingin. Ano po yon? Kailangan ko po ang orihinal na kopya ng kanilang double bookkeeping records. Ang mga dokumento ng kanilang mga itinatagong yaman. Nag-alinlangan si Mr. Kimura. Ngunit naalala niya ang lahat ng pang-aabuso ni Miguel. Sige po. Gagawin ko. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Mr. Kimura sa opisina. Pumasok siya sa opisina ng presidente. Alam niya ang kombinasyon ng safe. Sa loob, nakita niya ang lahat ng ebidensya. Ang totoong kita, ang mga peking ulat, ang mga bank account, kung saan napupunta ang pera. Mayroon ding folder na naglalaman ng mga detalye ng mga bank account sa ibang bansa. Nandoon din ang patunay na ginamit ni Miguel ang pera ng kumpanya
para bilhin ang kondo ni Katrina. Kinuha niya ang USB at ang pinakamahahalagang dokumento. Akmang lalabas na siya nang may marinig siyang mga yabag. Nagtago siya. Si Miguel. May hinahanap sa kanyang desk. Pagkaalis ni Miguel, sakalang lumabas si Mr. Kimura. Halos atakihin sa puso. Kinabukasan, ibinigay niya ang lahat kay Celestina. Maraming salamat po, Mr. Kimura. Ngayon, magpanggap po kayong walang alam at magtrabaho tulad ng dati. Dahil bibilhin ko po ang Sandoval Construction. At kapag nalinis na ang lahat, kakailanganin ko po ang tulong ng mga taong tapat na tulad ninyo. Namilog ang mga mata ni Mr. Kimura. Bibilhin. Makakaasa po kayo sa akin, madam. Samantala, si Katrina ay nag-iimpake na sa kanyang kondo. Lahat ng bigay ni Miguel mga bag, alahas ay naibenta na niya. Ang perang nakuha, kasama ang deposit sa kondo, ay sapat na para mamuhay siya ng marangya sa ibang bansa. Tumawag si Miguel. Hindi niya sinagot. Tumawag ulit. Hindi pa rin. Sa huli, blinok na niya. Ang kulit, sabi niya. Akmang aalis na siya nang may kumatok ng malakas. Katrina! Ako to! Buksan mo. Si Miguel, ayaw niyang buksan, ngunit sinisipa na ni Miguel ang pinto. Sa takot, binuksan niya ito. Nakita ni Miguel ang maleta at ang pera sa sahig. Tatakas ka. Miguel, kumalma ka. Kumama? Pagkatapos mo akong hindi sagutin? Ibalik mo ang pera ko. Lahat ng binili ko para sa'yo, ibalik mo. Hinawakan ni Miguel ang braso ni Katrina. Ibalik mo. Hindi! Regalo mo yan sa akin. Akin na to. Nagpumiglas si Katrina. Nag-agawan sila sa maleta. Bumukas ito at kumalat ang laman. Pera. Maraming pera. Lahat. Lahat. Binenta mo? Sinubukan ni Miguel na kunin ang pera. Ngunit itinulak siya ni Katrina. Huwag mong hawakan. Akin to. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa'yo? So what? Isa ka ng pulubi ngayon. Babagsak na ang kumpanya nyo. Ang mga salitang iyon ang sumira sa natitirang pasensya ni Miguel. Sinampal niya ng malakas si Katrina. Gulat. Tinitigan siya ni Katrina. Sinampal mo ko? Oo. Anong gagawin mo? Nag-iba ang tingin ni Katrina. Kinagat niya ng buong lakas ang braso ni Miguel. Aray. Habang hawak ni Miguel ang braso, kinuha ni Katrina ang isang glass vase at ibinato sa kanya. Tinamaan si Miguel sa noo. Dumugo ito at bumagsak siya sa sahig. Pinulot ni Katrina ang pera. Ngunit tumayo si Miguel. Duguan. At sinugod siya. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Nagsasabunutan. Nagkakagatan. Isang maruming away. Akin yan. Hindi. Akin to. Noon, sinipa ang pinto. Pulis! Pinaghiwalay sila ng mga pulis. Pareho silang gusgusin at sugatan. Siya po ang nauna. Pinalo niya ako ng vase. Sigaw ni Miguel. Sinungaling! Siya ang unang nanakit sa akin. Sigaw ni Katrina. Habang inaayos ng mga pulis ang sitwasyon, dumating ang isa pang grupo ng mga lalaking nakasuit. Mr. Miguel Sandoval, kami po ang NBI. Inaaresto ka namin para sa kasong qualified theft at estafa. Kinuha ng ahente ang posas. Ano? Isang pagkakamali to. May nag-file po ng reklamo laban sa inyo. Sa opisina na po kayo magpaliwanag. Pinusasan si Miguel. Teka, frame up to. Siya. Kasabwat ko siya. Siya ang gumastos ng pera ng kumpanya. Sigaw niya. Itinuturo si Katrina. Miss Katrina. Hindi. Wala akong alam. Kinaladkad sila palabas. Sa hallway, pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay. Bago ipasok sa sasakyan, nakita ni Miguel ang isang itim na kotse sa di kalayuan. At sa tabi nito, isang pamilyar na babae, si Celestina. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanila ng malamig. Walang emosyon. Bagay kayo. Nabasa ni Miguel sa labi ni Celestina. Nagtatapos ng magkasama. Ipinasok sila sa sasakyan. Noon, naintindihan ni Miguel ang lahat. Ang meeting, ang mga bangko, ang pag-aresto. Lahat ay plinano ni Celestina.
Isa lamang siyang puppet sa kanyang palabas. Tapos na ang laro. At talunan siya. Kinabukasan, laman ng balita ang pag-aresto sa mag-amang Sandoval. Ang dating asawa, tagapagmana pala ng isang malaking korporasyon. Isang kuwento ng paghihiganti. Nag-viral ito. Ang pamilya Sandoval ay naging katatawanan ng buong bansa. Sa mansyon ng mga Sandoval, dumating ang mga sheriff, forced eviction. Isasara po namin lahat ng ari-arian ninyo. Nilagyan nila ng say is ed na sticker, ang lahat ng gamit. Ang TV, ang sofa, pati na ang antigong aparador na minana pa ni Imelda. Huwag! Huwag yan! Sigaw ni Imelda. Ngunit kinaladkad siya palayo. Kailangan nyo na rin pong umalis sa bahay na to. Sa loob ng 3 araw. Gumuho ang mundo ni Imelda. Pagkatapos ng 3 araw, dala ang isang maliit na bag. Umalis si Imelda. Walang matuluyan. Lahat ng kamag-anak at kaibigan ay tinalikuran na siya. Natulog siya sa mga murang motel. Hanggang sa maubos ang pera niya at sa mga 24 hours pa na lang siya natutulog. Sa kulungan, miserable din si Miguel. Naging target siya ng pambubuli. Ikaw yung tanga. Di ba? Yung nagpalaya sa asawang milyonarya? Mag-isa siyang kumakain. Walang dumadalaw. Si Gregorio naman, sa ibang selda, ay mas nahirapan dahil sa kanyang edad. Sa tuwing magkikita sila ni Miguel, nagsisisihan sila. Kasalanan mo to. Bumagsak ang Sandoval Construction. At inanunsyo na bibilhin ito ng RGC. Ang bagong presidente, si Celestina Reyes. Sa unang araw niya, pumasok si Celestina sa opisina ng dating Sandoval Construction. Sinalubong siya ng mga empleyado. Sa isang meeting, sinabi niya, ang mga tapat na nagtrabaho ay mananatili. Ngunit ang mga kasabwat sa katiwalian, maaari na kayong umalis ngayon din. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng mga kasabwat ng mga Sandoval at agad silang sinisante. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang plano para muling ibangon ang kumpanya. Tinawag niya si Mr. Kimura. Mr. Kimura, simula ngayon, ikaw na ang bagong Chief Financial Officer. Naiyak si Mr. Kimura. Nang hapong iyon, dinalaw siya ng kanyang amang si Augusto. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi na lang bilang anak ko, kundi bilang isang magaling na leader. Isang buwan ang lumipas. Mabilis na bumangon ang kumpanya. Isang gabi, habang nagliligpit, nakita ni Celestina ang isang lumang paper bag. Nandoon ang kurbatang hindi niya naibigay kay Miguel. Ang kurbatang hindi niya kayang itapon noon. Hinawakan niya ito. Bakit hindi niya ito itinapon? Ngayon, alam na niya. Pagbaba niya sa lobby, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya. Isang gusgusing matandang babae. Ang kanyang dating biyenan. Si Imelda. Celestina, anak, tulungan mo ako. Pinigilan siya ng mga guwardiya. Ngunit nakalapit siya. Lumuhod siya sa harap ni Celestina. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Si Miguel. May sakit siya sa kulungan. Pakiusap. Gumawa ka ng sulat para gumaan ang sentensya niya. Pakiusap. Bumalik ka na sa amin. Magsisilbi ako sa'yo, na parang alipin. Tiningnan siya ni Celestina, nang walang emosyon. Ang 5 taon ng pagdurusa ay bumalik sa kanyang alaala. Ginang, sabi ni Celestina, sa isang malamig at mahinahong boses. Nagkakamali po yata kayo. Hindi po kita kilala. Nanlaki ang mata ni Imelda. Celestina, anong sinasabi mo? Ako to, ang mama mo. Hindi po kita kilala. Ulit ni Celestina. Habang pinapagpaga ng manggas na akmang hahawakan ni Imelda. At pasensya na po, wala po akong balak mag-asawang muli. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Sinenyasan niya ang mga guwardiya. Kinaladkad nila si Imelda palabas. Habang umiiyak ito at sumisigaw. Celestina! Tulungan mo si Miguel! Nang matahimik na, naglakad si Celestina palabas. Sa gilid ng pinto, may isang malaking basurahan. Huminto siya.
Tiningnan ang paper bag sa kanyang kamay. At walang alinlangan. Inihulog ito. Paalam. Sa 5 taon kong bangungot, bulong niya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Habang umaandar, tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang bakas ng kanyang wedding ring ay wala na. Madam President, heto na po ang kontrata para bukas, sabi ng kanyang sekretarya. Kinuha niya ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang lahat ng bigat ay nawala na. Ang nakaraan ay naitapon na sa basura. Ang tunay na buhay ni Celestina Reyes ay ngayon palang nagsisimula.